Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. nirequest daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi ang dami na ring ongoing tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa. And we don't want to do that. Kumusta mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay base po dito kay Senator Erwin Tulfo na chairman nga po ng Blue Ribbon ay hindi na umano mag-iimbestiga ang Senado patungkol sa flood control mga kababayan. At binibigay na di umano nila ang usaping ito sa Ombudsman mga kababayan. Ibig sabihin nito mga kababayan ay wala na tayong mapapanood na hearing patungkol sa mga anomalya ng flood control dyan po sa Blue Ribbon. Ano ang inyong masasabi dito mga kababayan? At meron daw umano silang ibang kaso na tututukan. Ano naman kaya itong kaso na ito na mas mahalaga pa sa flood control? Alamin natin yan mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Pag-like at pag-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Naku po, total, nabanggit mo yung flood control. Huwag na tayong umasa. Na masasawata ba? Hindi mapigil kayo eh. Hindi. Hindi naman pigil ang Diba, flood control. marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Oo, na ipagpatuloy. Kasi sabi nila, pag-resume ngayon, baka ibalik na. Pero, ang iimbestigahan daw, tagig na. Tagig. Tagig na. Naku, hindi na. Hindi na po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni Senador Erwin Tulfo mag-iimbestiga sila kasi hindi nga natapos Alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa Ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed-door meeting. Ayan, no? Sarado yung pintuan yan Ganon? Closed-door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Saan Senate. buong Ombudsman yan? Sa Ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala ang Rebulla. opisina ngayon ng Ombudsman. Magandang no? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng Ombudsman, Maliit parang lang, liliit lang. Tsaka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Ang sabi po ni, pagkatapos ng meeting, then lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. nirequest daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. Dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka hindi naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa Ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Hindi mo na alam kung ano nangyayari sa investigasyon. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan behind closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi Jen, alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawin investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa Ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi. Alam mo naman si Ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan At saka ay gusto din yan, media conscious din yan. Yun nga pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo o
nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng Kung iba. Blue Ribbon ang o kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. So ngayon, ombudsman, Wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Kung may kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan. Di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimoy. Kita mo, parang nangingitim sa galit Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan natin. Senador. Tito Soto. Rapi. Erwin. Tulfo. Sige. Ombudsman Boying Remulla. Well, it was a coordination actually. Me, the Ombudsman, and our Senate President, Win Gatchalian, to talk about coordination regarding future cases, not only flood control, but other corruption cases that will be brought to the Senate. So napag-usapan nga doon, and I will have to relay this sa all members ng Blue Ribbon, what transpired during the closed-door meeting. Pero initially, napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi ang dami na ring ongoing, tumatakbo na yung mga na-submit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, mapurnada pa, and we don't want to do that. So what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga... Mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa ipapasa na daw sa ombudsman yung pag-iimbestiga sa flood control? Inaman na. dinala sa amin sa Senate. So when you turn over mga documents, kung ganun, kasi yung BRC right now, bulk of it is yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon, sa Ombudsman. Kaya nga, yun nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Sige, mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. Well, we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun. Both the majority and minority members of the Blue Do Ribbon. they need to approve? Well, they have to. We have to. Majority, kung ayaw nila, then we'll have to approve it. So yung APC ba ni Ping, how do you consider it? Flood control yan, right? Yeah, pero diniretso na kasi ni Senator Ping dito. So, napag-usapan din namin ni Senator Ping, sabi niya para mas mabilis. So, hindi ko napapakialaman. Ayoko naman na pakialaman yung gusto niya. So, Nakakahiya naman. So, ibig sabihin po, yung lahat ng mga nakafile dito ay hindi na pag-usapan po, sabi yan. Ang problema po kasi, ang Blue Ribbon is for legislation. Hindi ho namin, we're not investigating to prosecute or it's just fact-finding for legislation. Yung result po, marami na pong na-file ng mga Senate bills because of that flood control hearing ng Blue Ribbon. Marami na pong nagawa. Marami po, 6 yata, 6 or 7 Senate bills na ngayon. Pero wala pang nakukulong. Natunay na mastermind dyan. Kagaya po dyan, isa po dyan yung pag ikaw ay member ng pickup, hindi ka na pwedeng sumali sa mga bidding na yan. Dahil dati po pwede. Tapos yung mga travel ng mga government officials, kailangan dumaan, lalo na yung mga members po ng Congress and Senate. So marami na hong nagawa. Yun naman talaga ang purpose ng Blue Ribbon. Parang how do we next time na to avoid this? Na parang hindi na mangyari ito. Saan nagkulang yung batas? What do we have to do? Do we have to create another law para ma-prevent itong corruption na ito? Or do we have to tighten? Yun naman ho talaga ang purpose ng Blue Ribbon, para makita po kung saan yung deficiency ng law na yon, para hindi na maulit. Ngayon, dito sa flood control, we are happy na... Yun na nga yung punto doon para makita nyo, dapat i-hearing nyo dyan para nyo makikita yung mga sinasabi mong deficiency kung ang gagawa ng hearing ay
sa ombudsman. Lumutang po itong flood control kasi otherwise hindi mo mapag-uusapan ito eh. Mabuti yun, nabanggit ng Pangulo. Ngayon, lumabas sa public, di mo na matataas na official lang involved. So, out of this flood control, Para hindi lulutang yan, mismo panahon na yung naglalantad ng mga anomalya sa flood control, lalo na ngayon. Sa iba't ibang dako ng bansa, baha ang inaabot. may nangyari naman. Clarification, si Ombudsman said, sila yung nag-request na sa kanila na lahat. That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa dun sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Mag-i-investigate ka. If you're fact-finding ka, you're investigating also. When will you start the transfer of maybe turnover to I will have to meet with the membership of the Blue Ribbon para pag-usapan namin when do we turn it over. Kailangan din namin ma-inform lahat ng members ng Blue Ribbon Committee. Sir, Sir, may specific ba kayo na planong tutukan sa pagsisimula po uli ng investigasyon ng Blue Ribbon? Marami may mga napag-usapan kami ni Ombudsman na pwede po namin imbestigahan within the next few weeks po, pero we'll just be gathering evidence. We're coordinating with them. Meron pong agency na gobyerno na Pwede po pigilan kahit isa... Broad stroke lang, sir. Kahit isa Kung lang. hindi flood control, ano siya, sir? Kung hindi flood control, ano? Corruption? Mga congressman ba ulit ito, senador? No. It's affecting almost everybody. Solar power. Not necessarily solar power, pero it pertains to no. About It's, the GCP, sir. No, it's not basic GCB. I'm sorry. We're still gathering information. Don't want to make any comment. Ayoko na pangunahan, pero Pangsikmura. definitely. Pangsikmura na tayo. No, ginagamit po natin lahat every day. Kuryente. Sa babae, sa apat po na bumaliktad na Maleta Boys, sinasabi pinipilit daw sila ng ombudsman na pumirma. I don't know. Pero ako ho, expected ko na ho yun na magre-recanto sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Paano naman ho napipilitin sila ng ombudsman? May kasama ho yata silang abogado rito, kasama nila si Attorney Baligo, di ba? Then suddenly, atras po sila. Paano ho yun? Tapos ngayon, yung dati, isang affidavit lang sila. Ngayon, talagang isa-isa silang gumawa ng mga affidavit nila. Siguro po, nakonsensya din ho siguro. Dahil nakita nila kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abuti nila. Halos na ito na binanggit nila, nagdemanda including myself Natural, kung hindi magdidemanda, hindi mahalata. Pag hindi nagdemanda yung pinangalanan nila, di parang inamin mo na din yun. Siguro sila naisip. Just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Nobody's appearing. Sen dun sa pagsisimula ulit ng Blue Ribbon, may dapat mo bang abangan to ng publiko? Dahil sabi niyo nga, lahat tayo apektado nitong gagawin yung investigasyon. Opo. Sir, may report lang na sila Sen. Loren and si Lian umalis na ng bansa according to NBI Director. Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren, in fairness to her. Okay. Medical leave po, kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Ang sabi naman nag-file po ng leave si Senadora So, Loren. For when? What period? Medical leave po. Travel authority. When, sir, May travel authority. August, I believe, August 2 yata. August 3 to 5. For how long daw? Kaya nga po, nung hearing po ng Kuan, wala po siya, absent po siya. Pero pabalik na siguro siya next week. Hopefully ho, pabalik po But the siya. medical, sorry kung... Wala naman nung binanggit ko anong klase, basta sinabi lang po, medical leave, final po sa secretary. Thank you po. Abangan nyo na lang po yung gagawin po namin sa Blue Ribbon. Affected po tayo lahat noon sa Di ba kasi investigation. sabihin, iiwasan nyo na yung Blue Ribbon? Huwag yun ang imbestigahan, bigay nyo na lang sa ombudsman. No, we're not. What I'm saying is,
where we're trying to gather more evidence with the help of the Ombudsman and then yung mga sources po namin. Yun din po pinag-usapan namin ng Ombudsman. So sabi ng Ombudsman, para makafocus ka dito sa amin yung flood control, is sa'yo na muna yan. So we're gathering. But we'll make an announcement pretty soon. It's everybody's affected. Sir, within the month? Hopefully, when we get tsaka mga witnesses. Pero it's a ranking government official. Thank you, sir. Ayun. Yun. Nako, di restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ang akin lang pangamba, Mukhang yun. na definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo eh. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat natanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. 2 lang ang nakasuhan eh, di ba? Oh, ipatawag niya si pangalan si Kirante. Oo. Yan, naku, maraming matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Naku, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na, doon sa noong Saka nakikita ng taong bayan yung tinatakbo ng investigasyon kung sino yung mga tinatanong, kung ano na yung nangyayari. nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ay pa. Oo. ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? konklusyon tsaka biases. Ayun nga. Oo. Di ba? Ito pa ang malala, Jen, ha? Development. May bago. May bago. Pagkatapos na ng pagpupulong, meron kagad nang nangyari. Hindi, bago pa magpulong, ito yung nangyari. Ba, ano yan? Alam mo ba na merong bumaligtad na mga testigo? Testigo ng ombudsman na gagamitin kay dating speaker Martin Romualdez. So nakabaliktad. Pag lumakad ito, naka ano na yung kamay. Yung ulo, Nakabaliktad na kung lumakad. Bumaligtad. Binawi yung kanilang mga naunang testimonya. Nako. Ako, na-expect ko na yung mga yan talaga. Ang sabi Pwedeng nila mangyari yan. So, sa kanilang statement, napilitan lang sila dun sa pagpapahayag noon dahil may mga pangako daw na bayad. At natakot din sila dyan dahil pinagkakasuhan sila eh. Oo, daming kaso na rin. Iba't ibang Cyber lugar. libel eh. Yes, iba't ibang lugar. Meron pang perjury, di ba? Oo. Kaya ngayon, gumawa sila ng bagong affidavit at sinasabi nila, hindi po totoo na nag-deliver sila ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. So yung 418, 40 na lang ngayon. Ganun ba ibig sabihin? Ang ginamit kasi ng ombudsman dyan sa 18, 8 lang eh. Paano ibig sabihin? Sa 18 na testigo, Oo. 8 lang ang ginamit ng ombudsman na testigo. Hindi lahat. Hindi lahat ba yun? Oo, 8 lang. Okay. At dun sa 8, yung 4 kalahati ay So apat na lang natira? may ganun? natira pang 4. Ah. Kaya ang sabi nila ay, paano ngayon yan? Ha? Ano ngayon anong sabi ngayon ni Atty. Baligod dyan? At sabi nila, hindi, gawa-gawa lang daw yung una nilang testimonya. Iyon. Oo. Hindi, sino bang unang lumapit kay Atty. Baligod? Kasi kung sila ang unang lumapit, ang sabi, tapos ngayon babawiin nila. Mukhang iba na yung kwento nga nila. Na sila ay pinagawa lang ng hindi naman daw Bigat totoong dito salaysay. ngayon. Oo. Kasi kahit sa korte, kapag meron kang recantation, yung una mong salaysay, bagay, nakailang revise na yata ang salaysay ng mga 18 Marines eh. And then, noong una, isang consolidated. Oo nga pala, isang salaysay lang. Pangalawa, Pinatawag sila ng NBI. Pinag-isa-isa. Oo. Yung ginamit dito, yung isa-isa eh. Yun yung binabawi nila. Oho. Ang sabi naman ni Atty. Levy Baligod, Nako. kami mangangako ng malaking pera. Ako nga walang pera. Oo nga, yung pampiyansa niya yata, namumroblema na sa ngayon eh. Pero ang Diba? sabi niya, ang ginagawa lang namin, tinutulungan yung mga pamilya nila na magbigay ng halimbawa sa medical assistance
Pero wala daw katotohanan na siya ay nangako ng malaking salapi kapalit ng kanilang pagtestigo. Ang kino-quote daw niya si Mike Defensor tsaka si Senador Marcoleta. Allegedly, yun ang sabi ng mga Marines. Ay, ganun ba? Oo. Hindi, ang pagkakaano ko ay si Baligod ang nangangako. Yun nga, ang sabi daw, di ba sinabi ni Baligod? At ang kino-quote daw niya, Ni Baligod. Ni Baligod. Yung dalawang yung senador. dalawa. Yun nga, senador Oo, bahala. Oo. Pero, Ang problema mo, ako, sa tagal kong pagkakilala kay Senador Marcoleta, hindi naman mangangako para gumastos. Nelson, ano ha? ayun nga, oo. Aywan ko lang, yung Mike Defensor, hindi ko naman kilala personal yan. Nakilala natin siya as Mike Defensor. Pero yung kilala na as in personal, nakakilala, ay hindi natin kilalang personal yung Mike Defensor. Ngayon ang tanong, Oo. dahil ba dyan ay maapektuhan na ang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez? Kasi sila yung testigo dyan. Ay ako sa tingin ko, may malaking epekto yan, Nelson. Ganun ba? May epekto yan. Oo. Magiging epekto niyan? Ano sabi ba ng ombudsman? Iatras na nila kasi walang sala. sabi ni Ombudsman Boying Rimulya patong na kaso. Ito ang sabi At ngayon. mismo nga Pangulo, mismo ang Pangulo nagsabi. Tsaka mapapahiya sila, di ba? Oo. Pagka hindi nila tinuloy. Yun na nga. Ito ang sabi ni Ombudsman Crispin Rimulya. Ayan, iyari na siya. Oh. Alam mong sabi ni Ombudsman Tungkol ito kay Martin. tungkol dito sa Pag-atras ng apat? Oh. Meron ba tayo? Ang Ano sabi sabi? niya, ang sabi ng Ombudsman, tuloy ang kaso. Yan ha. Oh. Kanino? Sa apat? Yung apat ang kaso. Ay, kasi sila ngayon ang tagtag ng kaso Oo nga. Diba? Oh. Ang sabi ng Ombudsman, noon pa naman namin nakita na hindi magandang yung papalit-palit ng testimonya yung mga yan Oo. Oo. Bilang isang abogado, kapag sabi ko nga, yung una-unang salaysay mo, binago mo. Oo. Tapos binago mo, ngayon may recantation ka pa. Ang bigat niyan. Doon pala sa recantation, ang sinasabi nila, pati yung Ombudsman, pinilit silang gumawa ng bagong salaysay na Ganon? ituturo si Romualdez. Yung dating ombudsman pa, yung... Ito ngayon, di ba? Kinuha silang 8. Oo. Yun daw prosecutor, tinatakot sila at sabi, itong gagawin nyo. Nako. Ang sabi ng Ombudsman, paano tatakutin ng mga investigador, ang mga dating sundalo? Oo. Mga batikang Marines yan. Sila ba'y kaya namin takutin? Yun ang sabi ni Ombudsman. At eto pa, hindi lang naman sila ang testigong gagamitin. Okay. At meron pang mga dokumento at matitibay na ebidensya laban sa dating speaker. Kaya hindi babagsak ang kasong ito. So, hindi mawalan ng saysay. Hindi, diretso pa rin. Ayun. May hawak daw sila na hiwalay at matitibay na dokumento, independent evidence. Ayun. Hindi ba yan? Ay, hari nawa. Naniniwala ka naman. Hindi, sinabi niya. Alam mo? Pag sinabi ko, hindi ako naniniwala Hindi. Di ba? Siyempre, yan ang balita natin. Alam mo tayo, factual lang tayo Hintayin natin, di ba? Yun, Kung mga gaano katagal mahinog ang kaso. Kasi yung kay Senador Joel Villanueva, hinog na yan. Ngayon ata, overripe na Nangalingasaw na yata, hindi na natutuloy. Kaya ito, hihintayin po natin, mga ganun? kababayan. Ano magiging development? Dahil ito namang si dating Senador Trillanes, Yan. Oo. alam mo kung ano naman ang kanyang ginawa? Ano naman, mayroon ba siyang susog dyan sa pangyayari yan? Ang sabi niya, dahil... Kasi pinaratangan din siya ng mga Marines na yan, di ba? Dahil sa yung apat, ay binawi na yung kanilang mga testimonya. Ipinaatras na rin niya ang mga kasong isinampa dito sa apat na ito. Akala ko matras na rin siya, yung pala, yung kinakaso. Oo. Yung kinakaso niya sa mga sundalo. Yes. Cyber libel din ata yun, di ba? Perjury. At saka perjury, tama ka. Pero yung apat lang, ha? Yung apat lang. Kasi sila pa lang ang bumawi. Yung iba pa natitira, laban pa. Yes. Ang sabi ni dating Senador Trillanes, naintindihan ko sila Kasi ako naman ay dating sundalo. Tama. Kaya ako'y nakikiramay sa apat.
At umaasa ako na yung 14 na iba pa ay ganyan na rin ang gagawin. Oho. Pero ano ko sa men, umatras man lahat yung 18 na yan, hindi pa rin matatakpan yung issue ng flood control. Hindi. Hindi mawawala po yan. Nandyan na yun. At dapat hanggang ngayon ay meron talagang managot ukol sa bagay na yan. Lalo na nga po sa nangyayari ngayon, yung baha ng baha. Naguhumiyaw yung flood control, Nelson. Yes. Di ba? Lahat pa, sabi pa natin, lahat pa ng tumistigo dyan ay umatras na at bumawi na ng kanilang salaysay. Mukhang sa pangyayari ngayon, ito, katalagahan na ang tumano, naguhumiyaw. Di ba? Lalo na ngayon talaga walang tigil ang ulan, no? Halos lahat siguro ng lugar dito sa Metro Manila mayroong baha. Yung mga mabababang lugar. Walang tigil ang ulan. Ilang araw na yan. Paano matatalikuran yan? Totoo. Di ba? Oh. Yun lang, mamaya, ipakikita natin ang mga picture sa Kalumpit. Ang dami nagpadala ng picture sa atin. Nako po. Binabahan na naman yung Kalumpit. Di ba? Yan ang ground zero ng, Matindi dyan. ng flood control. Oh. Yung Ghost Project. Ayan. Oh. Sige, maaga pa naman. Alangan yung oras. Oh. Magpakita nga tayo ng mga larawan. Silipin Yung natin. naghuhumiyaw nga pong, kahit sabi ko nga, kahit umatras na lahat ng mga testigo dyan. Yung mga nagtuturo kung sino-sino dapat managot. Pero ito, hindi natin ito matatalikuran. Direct. Ipakita niyo mga yung mga larawan ng binabahang lugar sa iba't ibang lugar. Ayan Ayan yung pinuntahan natin, Nelson. Ay, Bulusan. Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Mababa na nga yung tubig dito eh. Kahapon yan, alas 8 ng gabi. Ganda, pati oras pinalagay natin eh. Mababa pa yan. Mataas pa. Yan August 7. Umaga, kanina. Ang bilis naman, direct. Masyadong mabilis din namin. Binabasa namin. Yan. May to. Kanina umaga lang yan. Ayan, mataas. 7 ba ngayon? Oo. Yan 7:30. May to, elementary school. Kalumpit, Bulacan. Kayo ng umaga, alas 7. Yan. Paano natin ipipikit ang ating mga mata ukol sa mga bagay na yan, Nelson? Di ba? Ayan eskwelahan po yan. Wala na nga ano dyan eh. Ha? Hindi sila makapag-aral dyan. Araw-araw, ganyan eh. Hindi, ano na raw ata dyan, ang uniforme na raw ng bata, snorkel na raw, naka-snorkeling na raw sila. Bumapasok. Swimsuit. Swimsuit na. Talaga naman. Ready na ba kayo, children? Yes, ma'am. Isuot na yung snorkel. Suot na yung short. Ganyan na raw eh. Yan. At bukod dyan, marami pa pong mga lugar ang binabaha ngayon, Nelson. Yun lang La Union eh. Ano kaya masasabi dyan ni Congressman Pulong Duterte yan eh. Hindi. Duterte may kasalanan La Union, La Union. Kahit La Union yan. Ganun ba? Ayan kita mo, pati yung mga vehicle. Baboy. Nililigtas. Congressman Paulo. Ayun, kawawa naman yung Ortega. yung baboy, nag-swimming na eh. Nagilian, La Union. Nako, kabuhayan nila yan dyan. Di ba? At ilang araw nang ganyan dyan. Since Lunes. Yun na nga, At saka sabi nila, punong-puno na talaga yung mga kalupaan dyan, kaya konting ulan lang, apaw talaga agad ng tubig. Kaya pagka yan, inimbestigahan ng ombudsman, hindi na natin makikita. Hindi ba? Wala ng participation ng publiko. Sana, alam mo, Nelson, ha? Maputol lang kita, di ba? Kasi ang ninakawan dito, kabang bayan eh. Totoo. Ang pera ng taong bayan eh. Tanghalang tapat nga yan. Dapat, Alam ng taong kahit bayan. tayo ang complainant, dapat nakikita natin paano inimbestigahan, di ba? Ayun, Correct. Paano natin makikita kung ombudsman yan? People of the Philippines yan eh. Isasahin papawid ba ng live ng ombudsman ang investigasyon? Sana. Ako naman, baka nakikinig si Ombudsman Boy ngayon. Baka sabihin, sa ganang mamamayan, sabi nila, live din natin. Yun nga. In view of Public demand. public interest. Yan, Oo, di ba? Tama. Ang problema ko sa Ombudsman, hindi naman humarap niya ng yung sagutan eh. Yung hindi kagaya ng korte na hindi. walang ganung hearing dyan di ba? Oo. Preliminary investigation. Yes. Parang may mga presentation din. Sino ba yung pakinding-kending sa Pilapil? Ayan, kawawa naman yung mga tao dyan,
Kaya sana yung investigasyon dyan talaga, nakikita natin, ha? Kasi ang pagkakaiba kasi nito dyan, Oo. ito ay ongoing na pangyayari, di ba? Totoo. Habang may mga bagyong ganyan, lumilitaw yung yung mga ebidensya. Oo, naguhumiyaw na katotohanan yan, Nelson. Naguhumiyaw na katotohanan yan. Hindi mo maipipikit. Ako naman naniniwala, nakikita rin ni Ombudsman Boying Rimulya. Pagtatakpan ba niya yung mga bagay na yan? Ako sa tingin ko baka hindi naman siguro. Huwag sana. Oo, wag. Kasi wag naman nating hangarin na matapos ang kanyang buhay ng hindi inaasahan. Oo. May hangganan kasi ang buhay, di ba? Totoo. Ilang taon na ba si Ombudsman? Hindi ko lang alam. Siguro may mga 70 na rin siguro. 70? Mga 60 or mga early. Wala lang akong O sabihin na natin 65. Oo. Ilan bang taong maabot ng 80, Jen? Di ba? Hindi naman lahat Totoo. tayo. Tsaka pag 80 ka na, hindi ka na nakakatrabaho. Oh, baka sabihin mo, Boying! Ha? Ayun yan. Boying! So kung 65 siya, papuntang 80, 65 plus 5, 7. Hindi, 6 years lang daw ang ombudsman term ng ombudsman. Ayun pa yung term, Oo, Di fixed ba? term. So ilang taon na lang ang pagiging ombudsman niya. Totoo. Dapat trabahuhin niya na ng tama, totoo at tapat dahil huhusgahan ka sa maging huling bahagi ng buhay mo, di ba? Oho. Ito po ang tatandaan niyo, mga kababayan. Sa buhay ng tao, ang importante yung dulo Yes. Di ba? Kahit nung una ay loko-loko ka, di ba? Nung bandang gitna ay loko-loko ka pa rin. Nung bandang halos mamamatay ka na, loko-loko ka pa rin. Pero sa pinakahuling sandali ng buhay mo, Gumawa ka ng gumawa ka mabuti. ng kabutihan, nagsisi ka, Oo. pinatawad. Iyon ang importante, di ba? Ang maaalaala ng tao, alam mo, ito, dating salbahe ito, pero bumait din Ayun di ba? nga, oo. Gumawa din ng mabuti para sa taong bayan Kasi kung ikukumpara mo yan dun sa simula bata, mabait, yan, hindi sumusuway. Naging binata, nag-asawa. Naku, napakabiit. Pero 1 week bago namatay, naging loko-loko, di ba? Ayun ang maaalala ng lahat. Ay, yun ang maaalala. At Totoo. pati kaluluwa niya, di ba? Ayun. Ay mapapahamak. Kaya yung mga may edad, kwentuhin nyo. Madali lang na makwentahin nyo. Ilang taon na lang tayo mabubuhay. Gawin mo na lang 80 yung Sabi mong aabot ng 80 yung deadline natin. Oo. 80. I-minus nyo kung ilan yung taon. Para magpakabuti na tayong lahat, di ba? Bagay, tama ka naman. Yun na lang siguro. Kung minsan kasi naisip natin, bata pa ako, malakas pa ako. Yan na lang siguro magagawa natin sa mga pangyayaring ito. Di ba? At yan para sa lahat yan. Yan. Totoo, totoo. Oo. Asama na si Justin Scarpa. Dahil para sa lahat yan. Para sa lahat. Mapagmuni-muni natin yung mga Muni-muni bagay-bagay. tayo. Total, Friday ngayon di ba? Yeah. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion patungkol nga po sa mga balitang yan, ay i-comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat.